Bakit ang daming kuneho sa Japan? Sobrang cute ng kuneho, lalo na kapag ito'y tumatalon. Maraming pet enthusiast na nakahiligan na itong alagaan. Matatakot ka ba kung hahabulin ka ng isang kuneho? Siguro naman ay hindi dahil napaka-cute ng nilalang na ito. E paano kung sobrang dami nila? Ma-appreciate mo ang ginagawa ngayon ng mga Hapones sa mga kuneho sa Okunoshima. Alamin natin kung paano mula sa madilim nabubuhay ang kuneho ng 8 hanggang 12 taon, subalit sa wild, mas maiksi ang kanilang buhay dahil ito sa mga predator, sakit at kasalatan sa pagkain. Alam nyo ba na kailangan nila ng 8 o mahigit pa na oras ng pagtulog para manatiling healthy? Kadalasan, nanganganak ang kuneho ng hanggang 14 pero ang average ay 6. Sa silangang bahagi ng Hiroshima, Japan, ay may isang isla na naging sikat dahil sa 2 bagay. Ito ay ang Okunoshima Island. Ayon sa kasaysayan, noong 1929, nagdala ang mga Hapones sa isla ng ilang mga kuneho para gawing subject sa kanilang pagsasaliksik. Ayon sa sabi-sabi, gusto daw nila gumawa ng isang bagay na gagamitin nila pagdating ng panahon. Alam mo ba na may kasunduan ang mundo na tinatawag na Geneva Protocol? Nakasaad dito ang pagbabawal ng paggamit ng anumang chemical o biological weapon na makakapinsala sa tao. Ang Geneva Protocol ay ang kasunduang nilagdaan noong June 17, 1925. At naging epektibo ito noong February 8, 1928. Ayon pa sa kwento, naitayo daw ang sikretong station sa isla ng Okunoshima para sa isang paghahanda. Lumipas din ang panahon at natapos din ang hidwaan sa pagitan ng Japan at China at inihinto na din ang nasabing secret station sa naturang isla. Sabi nila, ang mga kunehong ginamit sa eksperimento ay kanilang inalis na sa tamang pamamaraan. Lumipas ang panahon at naging matiwasay ang isla ng Okunoshima. Dumating ang taong 1998 at napagpasyahan ng Japan na gawing tourist spot na ang isla dahil sa angkin nitong kagandahan. May mga turistang pumupunta sa isla at sila naman ay talagang nasa-satisfy sa kanilang nakikita at experience. Nagulat na lang sila isang araw na bigla na lang dumami ang mga kuneho sa pook. May nagsasabing may tao daw na nagdala ng ilang pares ng kuneho sa isla at ito ang naging dahilan ng pagdami ng mga hayop na ito. Magugulat ka dahil umaabot na ang bilang ng mga kuneho sa isla sa 1,000 noong 2007. Siguro, mas marami na sila ngayon. Actually, maliit lang ang isla ng Okunoshima. Sa katunayan, malilibot mo ang kabuuan ng isla sa loob lamang ng 1.5 oras. Dahil nga maliit lang ang isla, iisipin mo baka maubusan ng pagkain ang mga naniniraang kuneho doon. Lalo na kapag dumarating ang winter, mangangamba kang baka wala na silang kainin dahil nauubos ang mga pananim. Pero huwag ka nang mag-alala dahil likas na may pagmamahal sa kalikasan at hayop ang mga Hapones. May mga programa sila para mapanatiling balanse ang mga bagay-bagay sa kanilang bansa, lalo na sa Rabbit Island. Para maprotektahan ang mga kuneho sa isla, bawal hulihin ang mga ito. Sila ay nananatiling malusog dahil binibigyan ito ng supply ng pagkain ng mga residente sa isla. Maraming nagsasabi na nakakatanggal ng stress ang Rabbit Island at mas lalo pang naging sikat ang isla nang mag-post ng isang babae na pumunta sa isla at tuwang-tuwa siya nang hinahabol siya ng napakaraming kuneho. Nasabi pa nga niya na magkahalong kaba at tuwa ang kanyang naramdaman habang siya'y tumatakbo. Maraming netizen ang nakakita sa post niya na ito at gusto rin nila ma-experience ang ganon kaya dumayo na rin sila sa isla. Simula nga noon, sobrang dami ng turista ang dumadako sa isla at may mga hotels at iba-iba pang entertainment stations na itinayo doon.
Ang mga turista doon ay pinagbabawalang pakainin ng mga kuneho ng mga chichirya, lalo na yung may halong patatas dahil mahihirapan ang mga kuneho na tunawin ang mga ito sa kanilang tiyan. At madalas ay nagkakasakit ang mga kuneho kapag pinapakain mo sila ng pagkain ng tao. Hindi naman ipinagbabawal na pakainin ng repolyo at karot ang mga kuneho sa isla, kaya madalas ito ang pasalubong ng mga turista para sa mga cute na bunnies na ito.